Number 1, we do not visit locations or activities that are not officially announced, such as ongoing recordings or unannounced travel plans. So, may mga ganong rules. Di ba, hindi ka pupunta sa mga location na hindi ipinapaalam. Okay. We do not support fan site stalker photos. Talaga? Parang higpit-higpit naman doon, mga ganon. We do not spread photos taken during their private personal time or without the members' consent. Pwede yon. Okay. We do not send or leave gifts at the members' private locations. Halimbawa, pupunta ka dun sa mag-iwan ka ng regalo. Bawal din. Okay. We do not announce their real-time location as it will compromise their safety. Tama yon. Dapat talaga hindi sinasabi yung mga ganon. We respect the members' private space as well as their family, friends, and people working with them. Okay. We call out, report, and block people who do not respect BTS or behind-the-scenes security and safety. So, may mga ganun-ganun ng rules. So, tama naman yung mga iba doon. Pero yung alin ba doon ang hindi tama sa'yo? Kasi parang masyadong mahigpit eh. Like halimbawa, eto, we do not, yung sa pagdating sa we do not support fan site or stalker photos. Ano yung fan site? Ano yung fan site? Yun nga eh. Hindi ko alam kung paano yung fan site na sinasabi, yung magtatayo ka ng sarili mong sarili mong account na siguro yun, mga fan site. Kunwari, Don Kim Pao. Don Kim Pao, mga ganyan. Pero di ba sa fandom naman, it's dapat addition and not division. Kumbaga, magdagdag ka, huwag kang maghati. Huwag kang lalo na ang subtraction. Huwag kang magbawas. The more na dumadami kayo, mas nagiging effective. Yung pagdating sa stalker photos, may limitation naman din ang stalker photos eh. Like for example, yun nga, pag kumuha ka ng mga hindi dapat, automatic naman yun eh. Marami nagre-report, natatanggal din naman yun. So, I don't see any. Ako talaga kasi nabuhay ako sa showbiz na lahat ay libreng gawin ang lahat ng fans. Yung si Hodang, katulad nga ng kinikwento namin ni Raynon, or kinikwento ni Raynon sa pwedeng matulog ang mga fans sa labas ng bahay. Na, kumbaga, nabuhay. Yun yung nasa grupo. Nabuhay kami sa mga ganung panahon eh. Yun yung mga nasa grupo. Yung mga grupo na pinagkakatiwalaan talaga first ko nga sinalaw ng artista, di ba? Yun nga lang kasi, ganito na lang, kung ayaw nyo talagang madiktahan or ayaw nyo ng mga rules na ganito, umalis kayo. Okay. Diba? At least hindi na kayo masabihin natin na makokontrol. Pero maganda rin kasi na merong mga ganyang rules. Kasi minsan dahil yung mga fans nawawala din minsan sa sarili dahil sobrang excitement, meron silang nagagawa na parang sa tingin ng iba or sa tingin nung mga tao nasa paligid mismo nung artista, nalalabag. Kumbaga, hindi na maganda. Like, tama naman, kahit saan ka pumunta, nandoon ka, mag-i-stalk ka. Hindi naman stalk, kukunan mo, tapos nandoon ka nakabantay. Siyempre, anong may isip ng isang artista? Pero as a fan eh, di ba? Oo, pero ng fan eh. Nag-elevate na kasi ngayon eh. Pero eto kasi lang kung ginagamit mo yun para pagkakitaan yung gano'n, yun medyo masama na. Pero for your own benefit, nakakapagbigay ng kaligayahan sa'yo, okay lang. Tsaka nakaka-distract din naman kasi isang artista, nakikita ka nandoon, umaga, hapon nandoon ka. Siyempre, maawa ka, di ba? Madidistract ka, hindi ka makakapag-focus kasi isipin mo kung ano yung welfare nun. Kung nagugutom ba or something, ganon. So, yung focus mo sa trabaho, maaapektuhan. Pero Sonora Honor naman noon, di ba? Hindi ba kasi hindi naman sila na ibang focus. Iba kasi, welcome talaga nila. Hindi kasi mahigpit noon eh. Kahit sino pwede, di ba? Sabi ko nga, di ba, nabuhay tayo. Minsan kailangan talaga ng mga producers, ng mga artista dun dahil ang buhay talaga ng produksyon ng pelikula, ng television ay mga fans na nagpupunta doon, lalo na pag variety, mas maraming audience, mas pasok, mas masaya. Pero ngayon limitado kung ilang audience lang ang pwedeng papasukin mula nung nag-COVID, di ba? Ganyan. So naging sistema na yan eh. Ngayon yung mga pag-i-stalk kasi ayoko din ng ganun. Kung akong artista at makita ko yung mga fans na nandoon na umulat umaraw,
kinakailangan ko silang labasin at makipagtsikahan. Paano kung yung eksenang kukunan sa akin highly dramatic na kinakailangan kong mag-prepare. Ngayon yung iba naman, katulad nung, ano pa ba yung iba nandoon? Pero ako naman, dyan na muna ako. As an ako artista, tas ganun yung fan sa akin. I'll be super grateful. Yes. Talagang magpapasalamat ako sa ginagawa. Pero kakausapin ko sila sa maayos na paraan. Na dapat hindi sobra-sobra, huwag niyong pabayaan yung sarili niyo. Kung sa tingin niyo papabayaan yung family niyo, huwag ganon. Ako, gagawin ko na lang. Kunwari, huwag na lang kayo pumunta sa shooting, huwag na pumunta sa taping ko, kasi hindi ko kayo mababantayan at hindi ko rin naman pwedeng pabantayan kayo sa mga tao doon dahil abala yung mga yon. Ang gagawin ko na lang, magkita-kita na lang tayo. Bubuo na lang ako na parang fun day. Mga ganun, fun moment. May mga ganun na lang. Or kaya magpaparamdam na lang, magpapadala na lang ako ng ganito. Basta maraming paraan. Kasi nga siyempre, yung iba kasi napapabayaan na rin nila, katulad sinabi mo, baka may trabaho sila, napapabayaan. May mga ganung sitwasyon Di ba yung pag-aaral ninyo, napapabayaan, nawawala na kayo ng ibang pinagkakabalan na dapat yun ang muna maging priority nyo. Katulad yung isa nating kakilala na kaibigan natin ngayon na fan, di ba? Nung naging baliw talaga siya dun sa isang fandom, sa isang love team, talagang nagpapahatid pa siya sa anak niya sa airport. Diba? Kahit walang nangyayari, nalulungkot siya. Pero for her, masaya siya dun masaya. May mga ganun. Siya at least, settled na siya, diba? Settled na siya. Kumbaga, kaya nang gawin lahat ng mga, kaya lang yung mga bata, diba? Na, parang binibigyan ng suporta. So, carry lang talaga. Dapat may rules. Ngayon lang kasi ako nakarinig ng mga ganyan. Maganda rin naman ang may rules pag ikaw ay nandoon sa fandom na pag-usapan ninyo, pag medyo nakakasakal na, hindi na maganda. Like ito, we do not announce the real-time location as it will compromise their safety. Totoo yan. Nangyayari naman yan. Pero somehow, noon, kung nasan ang artista, wala namang magagawa talagang dadayo ang mga fans susugod at susugod napaka nilang, galing-galing nilang mag-locate ng mga ganyan, ng mga lugar kung nasa mga idol nila. And besides, may mga may mga security naman yun Ako as an artista, okay lang, puntahan nyo ako sa shooting. Halimbawa lang at nandun kayo, kasi sign ng pagmamahal nyo yun sa akin Hindi ko kayo pipigilan kung saan kayo nagiging maligaya for as long as hindi kayo nakakasagabal sa shooting or sa taping. Yun na nga, kung hindi nga nakakasagabal, okay lang. Kaya, ang sa akin lang naman, okay, iduluhin nyo ko, suportahan nyo ko. Okay lang yun. Kaya lang, gusto ko sa inyo, huwag nyo pabayaan yung mga dapat nyong gawin para sa buhay nyo, sa pamumuhay nyo. Yung mga ganun, for sure, yung mga magulang naman nila, diba? Yung iba, sinusuportahan dahil mga fan din. Yung iba naman, hindi rin alam na baka tumatakas na yun. Yung mga ganun, iba-iba ng opinion. Sa akin, okay lang sa akin na bisitahin nyo ko dun sa lugar na pwede kayong bumisita. Like, pag nag-mall tour ako, go tayo dyan. Diba? Pag meron akong event na pwede kayo, go tayo dyan. Or kaya pag katulad sinabi ko, pag wala akong ganap, magkita-kita tayo, magharutan tayo doon, mag-joke tayo, di ba? Mag-ganon. Pero kasi, meron kasi ibang mga fan kasi na minsan hindi naman, sa sobra talagang pagiging fan, minsan nakakalimutan nila dapat dumistansya din sila sa artista dahil meron din silang mga personal na dapat na oras. Naman. Basta ako lahat yan kayang gawa ng paraan. Magagawa natin ng paraan. Gawa natin ng paraan yan. At hindi nga lang kasi hindi yan talaga makokontrol talaga, lalo pag mga hindi ka talaga miyembro ng fandom, mga ganun. Pero siguro, itong mga nagsasabi na nagbabawal, siguro ito yung mga nasa grupo din nila. Yung ibang nagbabawal, hindi yun yung nasa grupo. Na ang pinagbabawal na yung hindi nasa grupo din. Alam mo yun, yung individual. Ayun nga kasi minsan, like, halimbawa ko, kung ako lang naging fan, sabihin ko, wala kayong pakialam sa lahat ng gusto kong gawin. Gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. For as long as hindi napapahamak ang idol ko. At yun, ganun lang. Maganda rin naman kasi na ganun kasi nababantayan nga. Yung meron talagang nababantayan din yung artista. Yung nga lang kasi kapag kami may nangyari dun sa fan na yun,
aasikasuhin mo. Cargo mo pa. Ikaw yung masisisi. Naku, nahimatay ito, hindi man lamang sinilip. Naku, nagutom, hindi man lamang inasikaso. Mga ganun na hindi naman talaga hindi kasama dun sa responsibilidad, hindi kasama sa produksyon. Like itong kay Carlos Miguel, yung pinost niya parang kailan lang. Noong una, hinahayaan ko lang, pero nababother na ako. Pakiusap ko lang sa mga nagre-repost ng edited at AI version to ng Kim Pao, lalo na po sa FB, ay pakilagay naman na AI lang o edited ang photos. Kasi sinasabi ko naman kung edited lang o hindi. Please be responsible. Page admin. So siguro parang pinapalabas na parang totoo na yung mga AI na yon. Naniniwala. Minsan nga, actually, sa AI talaga, maniniwala ka talaga na parang totoo. Parang totoo lang ng mga nagsasalita. Kaya nga siya, at least si Carlos, nilibigay niya talaga na AI lang ito. Oo. Kaya nga yung iba, naniniwala, pinapatulan, nababastuli yung mga artista. Pero sa Carlos naman, wala naman siyang ginagawa. Kaya nga maganda. Well, yun nga lang, ini-edit pa, di ba, to the point na nasisira. Again, katulad yan, at least nilalagyan na ngayon ni Carlos. Hindi yan kay Carlos, yung dalawa kanina, nilalagyan niya ng AI generated by Carlos Miguel. Kasi kung titignan mo, parang totoo talaga, no? Katulad yung mga lolo't lola pala na napapanood ko, noong una naniniwala ko, totoo ba ito? Nung pala AI lang lahat yun. Kaya pala kung magsalita sila, ang babastos. May mga binabanggit sila doon na parang, totoo ba to? Eventually, yun na nga, nalinaw na AI. Katulad yung mga ganyang karakter ni Kim, nagagawa lang naman niya yan kasi, pero pag tinignan parang totoo. Medyo, pero parang hindi ganyan yung itsura ni Kim, may nabago. Hindi, ayan, di ba? May mga series of ano pa siya. Yung kay Paolo, kamukha niya, pero yung kay Kim, parang may naiba. Pero exciting, maganda pa rin. Anyways, ayan, thank you Carlos Miguel. But anyways, exciting yung role ni Kim Chu, no? Parang tama nga rin yung hula ng isang fan. Yun nga. Ayoko hindi naman ina-announce ng Dreamscape yung role a-announce natin ng ganun-ganun lang. Basta si Kim ay isang karakter na siya magiging sentro ng mundo. Isa siya sa magiging sentro ng mundo ni Paolo bilang sa trabaho niya, sa profesyon niya, at saka sa kanyang personal. First time ba ni Kim yung tingin ko? Although naging mistress siya noon sa pelikula, pero ito parang first time na. Yeah. Anyways, Kim Pao as most popular love team debate ng mga panay, pangbaguhan, against ng dating. Most popular. Sa akin, okay lang. Kung yun ang binigay, di ba? Okay. Alam naman natin na mahusay na artista itong si Kim at saka si Paolo. Lalo si Kim, dahil si Kim versatile, di ba? So, okay na sa akin. Kung yun ang binigay sa kanila, at least, di ba, most popular. Ibig sabihin, marami silang winalis ng mga love team. Pero totoo naman na parang pambata, pang newcomer yung dating. Marami kasi mga bata din kasi nag-idol. Parang love team. Yung ganun yung parang tapos na so ayaw mo stage. Sana hindi ganun. Baka may iba pang pwedeng maisip na title for them. Kasi nga di ba parang for the long, ewan ko lang, kasi di ba parang sinasabi mahina daw ang love team hanggang ano lang, hanggang social media lang. Okay. Yung love team ng Kim Pao dahil binabase nga dahil daw dun sa kinita ng pelikula. So ito mariredeem na na hindi lang sila pang teleserye, pang social media, kundi pang awards din naman yung kanilang love team. Ngayon, yun naman, best actress saka best actor, marami silang mga award na nakuha lalo si Paolo. Siguro, pag, wag masyadong madali. Masyado nang bibigat kasi kung nabigyan na may love team na nga, tapos meron pang best actress, pang matanda naman kasi, pag best actress. Okay lang yun, best actress. No? Tsaka parang, pag tinignan, masyadong. Kaya ako minsan hindi ko sinasabing love team sila, talagang tandem kasi, parang akong nababaguhan sa love team. Parang kung ako si Mother Lily, ngayon ako gagawa ng love team ng ganyan. Hindi So wala silang love? Hindi, ano ba? Tandem na wala daw love, ha? Parang tapos na kasi sila sa ganung drama sa buhay. Dinig ko, tandem na tayo, parang partner na tayo sa maraming ibang bagay. Pero for sure, hindi naman pwedeng forever. Ang love team kasi parang Katniel yan dati, na puro kayo at kayo at kayo lang. Yan.
So, hindi na sila ganun. Hindi mga yan ang nangyayari ngayon sa kanila. Oo, pero for sure naman. Ang dating kasi sa akin ng tandem, parang Robin Padilla, Dennis Padilla. Hindi. Yung parang gano'n, parang gano'n na magkaano lang kayo, magka-tandem lang kayo sa pelikula na walang kahit ano. Parang walang romansa, walang love, walang love tandem. Ang love team, parang sinasabi mo partner lang. Parang love team kasi, nagsimula yan, parang That's Entertainment era. Ganun yung love team kami ni ganito. Diba? But anyways, sana merong mga Mr. and Miss RP of Philippine Showbiz. Ray Kumale. Di mga ganun, diba? Yung talagang ang level. Tanda naman na nanonood. Parang level mo. Talagang ka. Mataas ang level mo. Eh di parang ganun din naman yun, diba? Sige. Binago lang naman. Hindi naman kayo umikot lang. Kasi pag love team, maisip mo Don Bell. Maisip mo halimbawa yung KD Lex, diba? Kasi yun talaga, ina-apply sa kanila yung the word love team. Ako pasok na rin sa akin yung, sa akin lang ha, I'm sure marami din naman ang matutuwa. Sa akin pasok na nabigyan din sila ng most popular love team. Kasi nagsimula sila sa ganito eh. Hindi naman sila nagsimula sa tandem. Siguro sa tandem nung una, pero nagsimula tapos nag-evolve eh. Kumbaga, at yung best actor sa kanyang best actor, nakikita naman natin sa kanya, siguro resibo na lang ang kailangan. Pero madami, masyado pang... But anyway, any award naman is award. Basta binigay yung award, okay na din. Oo nga, pero parang hindi ka pa masyadong Hindi, basta mas naisip ko sana yung Mr. and Miss, ganyan. Parang pageant. Yun talagang parang ibang title. Mr. and Miss, beauty pageant. Mukha talagang mainit ang suporta ng mga fans para sa tambalang Kim Chiu at Paolo Abilino, pati na sa seryeng The Alibay. Nakakatuwang marinig na unti-unti na rin natututo ang mga tagahanga na magpakita ng disiplina sa mga ganitong pagkakataon. Sa simula ay tila naging sobrang excited ang fans, kaya di maiwasang may mga eksenang hindi pa dapat mapanood ang na-leak online. Pero dahil na rin sa panawagan ng mga cast, production at ng mismong fans, tila naging mas maayos na ang sitwasyon. Ang tahimik at disiplinadong suporta ay malaking tulong para sa smooth na tipping at para mapanatili rin ang excitement ng mga manunood hanggang sa opisyal na pagpapalabas ng mga eksena. Ang dagdag na traffic enforcer ay mahigpit na seguridad para kina Kim at Paolo ay patunay kung gaano kalaki ang epekto ng proyekto, hindi lang sa showbiz fans, kundi sa buong komunidad na nakapaligid sa set. Kung magpapatuloy ang ganitong klase ng kooperasyon, siguradong maging matagumpay hindi lang ang tipping kundi pati ang mismong serye. Sana rin ay magpatuloy ang respeto ng fans sa privacy at proseso ng production para mas lalo pa nilang ma-enjoy ang final output ng The Alibay. Mabuti na ang naging pagbabago sa benefit nito ng mga fans sa Cebu habang tinatapiyasan ang The Alibay ni Kim Chiu at Paolo Abilino. Matagal ding bumisita ang mga fans sa tipping location pero dati ay hindi sila gaanong sumusunod sa patakaran. Nagiging dahilan ito ng tropiko at mga leak scene. Ayon sa mga nakapunta nitong Sabado, mas maayos na ang sitwasyon, tahimik na ang mga fan at may dagdag na traffic enforcers. Si Kim at Paolo ay close guarded na rin ng kanilang team. Proactive effort para maiwasan ang mga hindi inaasahang aberya. May paunang sentiment na malaking panis ang dinulot ng filming pero ngayon daw ay nakatutok na ulit ang fans sa pagtatangkilik at mas maayos na coordination sa local authorities. Ipinakita nito ang halaga ng organisadong tipping at crowd control. Suwabe ang daloy ng mga eksena at nababawasan ang rest ng spoilers o delays sa schedule. Malaki ang tiyak na tulong ng expanding local support sa Cebu Tipping, hindi lang para kay Kim Pao, kundi para sa buong production. The Alibay, ito ay romantic suspense project ng ABS-CBN, pangatlo nilang serie together pagkatapos ng Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Mas obedient na daw ang crowd, nasa tamang lugar, tahimik at sumusunod sa patakaran. May mga fans pang tuloy-tuloy na bumisita pero wala ng mga pagsirit
ng kameras o pagkuha ng eksena ng hindi dapat. Patunay din ito ng majority ng fandom, sabay ang excited support at respeto ng tipping crew at artista. Ang pag-shift ng fan mula pagiging gulo-oriented tungo sa sintimatikong pagsuporta ay malaking hakbang para sa successful ang tipping. Hindi lang ito pinoprotektahan ang naturang production, nagbibigay din ito ng magandang reputasyon sa imahe ni Kim Chiu at Paolo Abilino at higit sa lahat, mas smooth at efficient ang daloy ng filming.